Meron nga bang tiyansa na ang Magnolia Chicken Templados ay makukuha ang 6'8" forward center na si Brandon Ganuelas Roser? At ang magiging kapalitan nito ay ito si James Laput at isang first round draft pick. Medyo mabigat kung makuha ng Magnolia ito si Brandon Roser, pero ito isang senyales na seryoso talaga si Coach L.A. Tenorio dito sa gagawin niyang build up para sa Magnolia. Isipin mo kung meron kang Brandon Roser at Xavier Lucero doon sa isang lineup mo. Aba, napakalakas niyan. At sigurado na magiging isa na sa pinaka-formidable na frontcourt dito sa PBA. Itong Magnolia, kung makuha nga nila, itong si Brandon Roser at itong si Xavier Lucero ng sabay. Nakapirma na ng bagong kontrata itong si Lucero, pero kung may dadagdag nila itong si Roser, aba, mas matindi yan. Kaya nga sa ngayon, isa ito dito sa matatawag natin na talagang super lineup para dito sa Magnolia Chicken Templados kung matutuloy. Ngayon, yung pagpalit naman dito sa mga players, sa tingin ko fair naman kung si James Laput at first round draft pick ang magiging kapalit nitong si Brandon Roser. 6'10 din itong si James Laput at syempre mataas naman ang value ng mga draft picks ng Magnolia. Kaya hindi naman malulugi dito si Coach Chot Reyes. Ang magiging question na lamang ay kung kailan mangyayari ang nabanggit na trade. Alam din natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay matindi na yung preparasyon pati na TNT Tropang Giga. Pero kung gagawa ng paraan itong Magnolia para ma-acquire itong si Brandon Roser, sigurado na magiging mas maganda yung takbo ng kanilang kampanya dito sa Philippine Cup, Commissioner's Cup at Governor's Cup. Isang magaling na center to si Roser, pwede rin siya na power forward at mabilis din itong bumaba at athletic pa. Kaya sigurado na kahit na si James Laput ang kapalit, magiging worth it para dito sa Magnolia ang nabanggit na trade. Dahil talagang bihira ka makakita ng talent katulad ni Roser, kaya good news yan sa Magnolia kapag natuloy na ang nasabing transaksyon. Ito namang Meralco Bolts ngayon ang isa pa dito sa mga teams na interesado na magkaroon ng tinatawag na matinding build-up para dito sa Philippine Cup. Tandaan natin ang Meralco parang kailan lang tinalo niya sa finals ng Philippine Cup ang San Miguel Beer, isa sa pinakamalaking upset sa history ng PBA. Kaya nga ngayon, ito naman ang gustong gawin nitong si Coach Luigi Trillo ang magdagdag ng iba pang mga players na pwede nilang ma-acquire. At ang isa doon sa nakikita natin na pwedeng gawin nitong si Coach Luigi Trillo ay kunin na itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors at baka kung sakasakali baka makuha na rin nila itong si Michael Miranda para magkaroon sila ng mga additional big men na talagang kinakailangan ngayon nitong koponan ni Coach Luigi Trillo. Pwede na rin nila sigurong i-trade yung hindi masyadong nagagamit katulad nitong alam natin si Aaron Black. So maraming mga player movements na pwedeng mangyari dito sa Meralco Bolts. Ang importante dyan, yung core player nila katulad ni Chris Newsome ay mananatili doon sa lineup. At syempre dahil nandiyan si Jason Brickman, nagkaroon sila ng additional point guard na pwede talagang magamit. Kaya isa lamang yan doon sa mga magagandang sabihin natin mga possibilities pagdating dito sa Meralco Bolts lalo na sa darating na season. Hindi naman biro yung ginagawang pag-adjust nitong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic dahil alam natin ever since itong tinalo nila sa finals ng San Miguel, mas naging matindi yung competition laban sa kanila ng ibang teams. Kaya nga ngayon itong Meralco Bolts gustong magdagdag ng talent at ang mga veterano na si Anthony Semerad at Michael Miranda sigurado makatutulong yan sa kanila. Bukod dyan, syempre yung kanilang draft pick na si LJ Gonzalez ay magiging kabilang din doon sa mga teams na malakas at matindi yung ipapakitang talent ngayon. Kaya nga sabihin na natin na isa dito sa mga magiging mahusay na team sa PBA ang Meralco.